Palagi nilang sinasabi na yung invocation ng right against self-incrimination at the right to remain silent ay hindi pwede sa legislative inquiry. Colonel Grijaldo, stop invoking your right against self-incrimination. Nobody's asking you any incriminating questions here. Nagtatago ka sa likod ng right against self-incrimination eh. Tinatanong sa'yo, relevant question. Matapang ka lang doon sa Senado kasi may kakampi ka. Dito ka magpakita ng tapang mo. Hindi yung nandoon ka lang. Along the line of Congressman Adjong, I don't think it's incriminating because number one, sinumpang salaysay niya po ito eh. Adyong, barbers, mali po kayo. Eto po ha, basahin ninyo kasi naman magtanong kayo, huwag kay Dan Fernandez kayo o kay Attorney Google. At magtatanong baka hindi marunong mag-Google yan eh. Sapagkat matagal na po ha, na ang right against self-incrimination and the right to remain silent ay applicable sa lahat ng proceedings. Pag sinabi mong lahat, civil, criminal, administrative, legislative, lahat. Anong part ng lahat ang hindi nyo naintindihan? Yung lahat. O, kita nyo ha? Babasahin natin. Ito'y nasusulat sa kasong Galman versus Pamaran, 1985 pa po ito. Ito ay nasa ilalim pa ng dating saligang batas tuloy. Ano ba yan? Pulol! Batas! Okay. Na napagpasyahan. Ngunit, ito ay valid pa rin. Good law pa rin ito under the new constitution sapagkat lalo pong pinaigting sa bagong saligang batas ang mga karapatang pantao. O iyan ang pag-aralan ninyo. Hindi kayo banat ng banat. Pagkakaintindi ko, kapag congressman, senador, sila ay gumagawa lamang ng batas kung ano yung pwedeng lang maitulong sa bansa. Ba't ngayon parang iba na po? Hindi, ang akala mo ngayon sila ang batas eh. Kung ano sabihin nila, yun ang masusunod. Anyway, speaking of Quadcom, alam nyo, nanonood na naman ako ng mga kabulastugang ginagawa nito. By the way, Ma'am Jubes, nakakatakot naman, lagi lang ganyan. Hindi, kung ano-ano na naman sinasabi nitong si Adyong, itong si JJ Suarez. Palagi nilang sinasabi na yung invocation ng right against self-incrimination at the right to remain silent ay hindi pwede sa legislative inquiry. Mali po kayo. Eto po ha, basahin ninyo kasi naman magtanong kayo, huwag kay Dan Fernandez kayo o kay Attorney Google. At magtatanong baka hindi marunong mag-Google yan eh. Di ba dati, especially GMG, ngayon GMD na. Google mo Dan. Dahil dyan gumagwapo lalo ang paningin ng ibang tao kay Congressman Dan Fernandez. Oo, dahil mag-Google? Hindi, dahil lagi niyong binabanggit. Kaya sabi ko, baka magkaibigan kayo talaga. Di ba't kulelat pa rin sa Laguna? Hindi po ano nangyari? Nagwalis na lang tuloy. Nagwawalis. Naglilinis ang kalye. Pa-cute. Anyway, alam niyo po, itanong niyo sa mga abogado kasi, yung mga nakakaalam, hindi kay Attorney Google. Okay. Sapagkat matagal na po na ang right against self-incrimination and the right to remain silent ay applicable sa lahat ng proceedings. Pag sinabi mong lahat, civil, criminal, administrative, legislative, lahat. Anong part ng lahat ang hindi nyo naintindihan? Yung lahat o yung hat? O, kita nyo ha? Babasahin natin. Ito'y nasusulat sa kasong Galman versus Pamaran, 1985 pa po ito. Ito ay nasa ilalim pa ng dating saligang batas tuloy. Ano ba yan? Pulol! Batas! Okay. Na napagpasyahan. Ngunit, ito ay valid pa rin. Good law pa rin ito under the new constitution sapagkat lalo pong pinaigting sa bagong saligang batas ang mga karapatang pantao. Ito, basahin natin. Okay. Ito sinabi. Sabi nila, ito isa-summarize ko na lang para maintindihan nila. Sige po. Sabi kasi rito, dito sa Galman versus Pamaran, ito ay inquiry rin. Ito ay yung tungkol sa assassination ni Ninoy Aquino. So, hindi po ito criminal. Ito ay isang fact-finding. Parang ito ay yung legislature din. Fact-finding. Kasi hindi naman korte ang
ang lehislatura, ang House or ang Senate. Hindi naman piskal, hindi NBI. Okay? Ito ay isang fact-finding kung sinong pumatay kay Ninoy. Na fact-finding, hindi sa korte. Okay. Sabi nitong kasong ito, hindi po bago ang doktrina na ang karapatan na manahimik at ang karapatan na wag idiin ang kanyang sarili. Hindi na po bago ito. Doon sa Cabal versus Kapunan, ang pinag-uusapan ay civil forfeiture. Civil. Ngunit, noong si Colonel Maristela ay tumangging magbigay ng pahayag doon sa board, sinabi ng Korte Suprema, hindi nyo pwede siyang pilitin. Okay. Sabi pa ng Supreme Court, hindi ang karakter ng proceedings ang importante. Hindi whether it is not criminal, civil, administrative, yan, o legislative. Ang mahalaga, ang karapatan. Ito, babasahin ko na, pakasabihin nyo, dinadagdagan ko yan. Ito fact-finding board yan. If in a mere forfeiture case, forfeiture lang ito where only property rights were involved, the right not to be compelled to be a witness against himself is secured in favor of the defendant. Kung sa isang kasong sibil lamang, may right against self-incrimination. Sabi rito, with more reason, it cannot be denied to a person facing investigation before a fact-finding board. Mas maraming dahilan para itong karapatang ito ay pangalagaan ng isang tao na humaharap sa isang pagdinig kung saan maaaring yung kanyang kalayaan, kasi baka magkaroon ng criminal case by reason, with more reason, it cannot be denied to a person facing investigation before a fact-finding board where his life and liberty by reason of the statements to be given by him hang in the balance. O maliwanag na wilalagyan adyong barbers. Kasi naman dapat ang mambabatas, kung hindi man abogado, marunong sa batas. Nababasa naman yan Sa bagay, tama naman si Dan Google. Bakit po? Mababasa mo naman sa Google. I-Google nyo po ito. Yan, So, sabi pa rito, Okay. The privilege against self-incrimination is guaranteed in the 5th Amendment to the Federal Constitution. Yan, kasi kinuha to sa Amerika, yung self-incrimination. Kita mo, ito, ang sinabi pa nila. Kasi daw, sa Amerika, ito ang nasusulat. That no person shall be compelled in a criminal case to be a witness against himself. Yun ang nasa Amerika. Opo. Dito, sa ating bansa, kung anong karapatang ibinigay sa mga mamamayan ng Amerika ay pinalawak pa. Ngunit sa ating saligang batas, ito ay 1973 Constitution, ngunit etong provision na ito ay na-carry over o dinala o naisama muli sa bagong konstitusyon. Ito nakalagay no person shall be compelled to be a witness against himself. Walang tao ang maaaring pilitin na maging testigo laban sa kanyang sarili. Okay. Ito ang paliwanag ng ating kataas-taasang hukuman. The deletion of the phrase in a criminal case, ang pagtanggal noong mga salitang sa kasong kriminal, connotes no other import, ay nagkakahulugan lamang except to make the said provision also applicable to cases other than criminal. Nangangahulugan lamang na yung karapatan na hindi maaaring pilitin ng isang taong maging saksi laban sa kanyang sarili ay maaari ring gamitin
sa ibang kaso na kahit hindi kasong kriminal. Decidedly din, sa makatuwid baga, the right not to be compelled to testify against himself, ang karapatan na hindi ka maaaring piliting maging saksi laban sa iyong sarili, applies to the herein private respondents, ay pwedeng gamitin itong taong ito, notwithstanding that the proceedings, kahit na ang pagdinig before the Agrava Board, sa harap ng Agrava Board, is not, ay hindi, in its strictest sense, sa mahigpit na kahulugan, a criminal case. Kahit hindi criminal case, pwedeng gamitin. Yan, okay. Ito rin ang sinabi ng kataas-taasang hukuman sa Pascual versus Board of Medical Examiners. Ito, hindi criminal case to, Adyong, Barbers, Suarez. Ito, ang Pascual versus Board of Medical Examiners, administrative investigation lang. Yung doktor na pinagbibintangan na may pagkakamali siyang ginawa bilang isang doktor na nakaperwisyo ng pasyente. Okay. Ngunit hindi ito yung physical injuries, hindi ito criminal case, administrative lang. Board of Medical Examiners, yan. Okay, sinabi, pwede rin tumangging magsaksi, the right to remain silent, inatigan. Ito ang sabi ng kataas-taasang hukuman. The constitutional guarantee protects as well the right to silence. Ang karapatan na nasasaad sa saligang batas ay pinangangalagaan din ang karapatan na huwag magsalita. As far back as 1905, noong pang 1905, we had the equation to declare. Nagkaroon po kami ng pagkakataon na sabihin, at ito ang sinabi, the accused has a perfect right to remain silent and his silence cannot be used as a presumption of his guilt. Ayun. Ang isang taong nasa pagdinig ay mayroong karapatan na manahimik at ang kanyang pananahimik ay hindi dapat ituring na siya ay may kasalanan. Eto, sabi pa dito sa Chavez versus Court of Appeals. Sinabi niya na ang pagpapasya na huwag magtestigo, huwag magsalita, ay dapat galangin basta ito ay kanyang pagpapasya batay sa kanyang sariling desisyon. Yan. Ang bihira kayo. Ayan maliwanag. Buti pa ipadala ko sa kanila ito para hindi nila masabing hindi nila alam. Kasi nakakaloko, sabi pa ni Barbers, kayo ba itong si Grijaldo ay pinakontempt? Tinanong, kayo ba may abogado? Wala po. Baka gusto nyo bigyan namin kayo ng abogado. Sabi niya, para maturuan kayo kung ano yung karapatan. Kasi ayaw nilang galangin yung invocation ni Grijaldo, ni Colonel Grijaldo, ng right to remain silent and the right against self-incrimination. Okay. Kayo pang meganang magalit, kayo ang mali. Kasi naman talaga, uulitin ko, mga kasama, tamang-tama eleksyon, kung kayo ay pipili ng mambabatas, kundi man abogado, make sure na may konting alam sa batas yan. Pinapakita na nitong mga mambabatas na ito na sila ay walang alam sa batas. O kung alam man nila, hindi nila ginagalang ang batas. Paano ka magiging mambabatas kung hindi mo ginagalang ang batas? Mali. Either hindi mo alam, in which case you have no business making laws. Yes. Kasi ako, halimbawa, gagawa ako ng tinapay, dapat marunong akong gumawa ng tinapay. Otherwise, kalalabasan ng kingkoy. Kung ako gagawa ako ng damit, kailangan nag-aral ako ng pagsasastre. Kung hindi man sa fashion school, nag-aral ako. Pinag-aralan ko. Otherwise, lalabas sa damit ko? Tabi-tabingi yung mga butones. Correct. Ganon din ang batas. Kung hindi man abogado, at least marunong sa batas or ginagalang ang batas kasi maaaring alam nila yan. Hindi ako naniniwala na mangmang itong sina Suarez, sina Barbers, sina Adyong. Pero kung it makes it worse, kasi
Kung alam mo ang batas at hindi mo ginagalang, worse ka pa dun sa hindi alam yung batas. At least, although may doktrina na ignorance of the law excuses no one, at least pwede mo sabihin, sorry, hindi ko alam. Eto, kung alam mo at hindi mo sinusunod, mas worse ka. Diba? Ikaw ay taksil doon sa sinumpaan mo nung ikaw ay nahalal bilang miyembro ng Kamara that you will defend the Constitution and all the laws of the Philippines. At kasama sa batas ng Pilipinas, yung mga pronouncements, yung mga doktrina na nanggagaling sa Korte Suprema. Opo. Sapagkat nandyan yan sa ating civil code. Yeah. Pronouncements from the Supreme Court are part of the laws of the land. Pero attorney, nung araw, pagkakaintindi ko, kapag congressman, senador, sila ay gumagawa lamang ng batas kung ano yung pwedeng lang maitulong sa bansa. Dapat ngayon parang iba na po. Hindi, ang akala mo ngayon sila ang batas Kung ano sabihin nila, yun ang masusunod. Kahit po kayo ay nariyan kung anong Quadcom, Huwadcom, Apuetcom, kung ano man yung com na yan, ay hindi pwedeng kayo ay above the law. Ayun. Sundin nyo ang batas, sinabi na sa Ong versus Senate Blue Ribbon Committee, bago kayo mag-declare sa contempt, bigyan nyo ng due process. Sinabi na ng Supreme Court, kahit sa legislative hearings, ay mayroong right to remain silent and the right to invoke the prohibition on self-incrimination. Nasa saligang batas mismo na nakalagay doon. Dapat bigyan ng due process ang lahat ng iniimbita niyong mga resource persons. Dapat tinatrato nyo ng may dignidad at may paggalang. Anong ginagawa nyo? Binabastos nyo, hinihiyawan nyo. Sasabihin pa nitong si Garin, congenital liar, pathological liar, yung si Cassie Leong. Anong klase? Ginagalang nyo ba yan? Pagpalagay na natin, may katotohanan, pagpalagay lang natin for the sake of argument, dapat bang sinasabi nyo yan? Hindi nyo ba alam na may rules, may parliamentary rules against yung mga ganyang abuso? Di ba? Iyan ang pag-aralan ninyo. Hindi kayo banat ng banat, pero alam naman kasi natin, Ma'am Jubes, Opo, sir. kung bakit nagpapasikat ito Malapit na eleksyon Hindi lang, meron pabuya daw ang balita ko. May pabuya? May pabuya. Kapag? Yung mga iipitin mo, yung mga tingin nila kumakalaban sa kanila. Oo. Di ba, in-expose na yun, 777. Opo. May ano ba? 30 ba? 2020 ni Magalong. Doing so-sorty. Talagang pera ang pinaiiral dito. Kaya, even the most decent persons, kasi kilala ko yung iba dyan, mga dissenting tao yan Nakakausap ko pa yan, halimuya ko pa yan Si Luistro, kasama ko pa yan sa Hong Kong noon. Kasabay ko, kasalo ko sa kainan. Mga dissenting tao to dahil dito sa mga pabuya daw, according to some sources, yan, nagiging mga monsters.